Gospel Reflection, February 2, 2025. So, ito yung Feast of Candelaria. Traditionally, every February, first week o first Sunday ng February is Candelaria. Yun yung Feast of Candelaria, signifying Jesus as the light of the world. So, ang gospel ngayon, yung si Simon, yung servant ng Lord na sinabing hindi mamamatay hanggat hindi niya nakikita yung Mesiyas. So, yun yung sinasabi na ang batang anak mo, Maria, ay yun lahat ng mangyari kay Lord. At doon din sinabi na yung puso niya ay parang sasaksakin ng 7 balaraw. Dahil mawi-witness niya yung paghihirap ng ating Panginoon. Yun. Pero hindi lang tinuloy sa gospel ngayon. Well, Jesus as light of the world. Ibig sabihin, liwanag, gabay. Marami nagsasabi sa atin na ganyan. Yeah? Kung tayo ay gabay, hindi tayo dapat nagbibigay ng perwisyo sa ibang tao. Yun na yun. Dapat tayo yung naglalighten ng mood ng ibang mga tao. Yung mga ayaw nilang makita, ayaw nilang marinig, dapat nire-respeto natin yun. Hindi natin yung binibigay sa kanila. Hindi yung magpapadala kayo sa messenger na tungkol doon and then nakakasira ng araw ng wag tayo ang maging dahilan na masisira ang araw ng isang tao. So yun. At saka being the light of the world, meaning see Christ in every Christian, in every people. Remember, our body is the living temple of the Lord. So pag tayo ay sinabihan ng kung sino man, hindi man natin kamag-anak yan, o kahit ano pa man ang relasyon nyo sa kanila, imagine that it is Christ telling you something. Lalo na kung tama yung sinasabi, Kasi mahirap din naman yung masyado kayong madiin and then hindi nyo chine-check yung sarili nyo. So dapat may consideration sa sarili na mga may pagkakamali ka rin. Aminin mo muna yung pagkakamali mo sa sarili mo bago mo i-correct yung ibang tao. Di ba? At this day and age, meron na kasing mga taong hindi umaamin. No? So pag lagi kang hindi umaamin, nawawalan ka ng gabay o ng tamang liwanag. At yung ibang mga tao hindi na nakikinig sa boses ng konsensya. So yun lang yun. Jesus as the light of the world. Liwanag ng mundo, liwanag ng kaisipan nating mga tao. So di ba? Yung iba nga nagdarasal nga. Pero naliwanagan ba? Hindi. Kung naliwanagan kayo, marunong kayong umunawa, marunong kayong umintindi na pag sinabing ayaw, gusto. At saka, kung kayo talagang naliwanagan o enlightened by God, hindi kayo mag-iisip ng masama sa kahit na anong sitwasyon. Wala kayong dapat ikatakot. Nasasabihin nyo, baka madamay, baka hindi na kayo, yung ganun, puro negative. Huwag kayong mag-iisip ng puro negative kung kayo ay enlightened by God. Yun Kung nagdarasal ka, wala ka dapat iisiping masama. Kung nagsisimba kayo linggo-linggo o anticipated yan pag Sabado, dapat wala kayong iniisip na negative kung kayo ay nagdarasal. Mag-isip man kayo ng negative, nawawala agad yan. Because knowing that God is guiding you. So, yun lang po.